Okay, so the next type of AM transmission is the double sideband suppressed carrier. So dito, wala na yung presence ng carrier signal. Okay, and at the same time dito sa AM equation, wala na yung VC sin 2 pi FCT. Okay, yung carrier function. Okay, so ang advantage nito compared sa double sideband full carrier is mas power efficient siya. Mas power saving siya sa AM transmission. Okay? Mas nakakatipid tayo sa power kasi wala yung presence ng carrier signal. Okay? Question, makaka-apekto ba siya sa pagta-transmit ng information from point A to point B, no? Ang answer is hindi. Kasi ang kailangan lang naman talaga nating i-transmit, okay, or ipadala is yung FM, yung modulating frequency na pinapasakay lang natin dun sa carrier power. So, nangyayari pagdating sa receiver, tinatanggal natin yung carrier power, okay, para makasave tayo ng energy. Okay, mas power efficient siya. Okay? So, from point A to point B, ang kailangan lang naman talaga natin ipadala is yung FM. So, normally sa double sideband suppressed carrier, pagdating sa receiver, tinatanggal yung present ng carrier frequency. Okay? So, nandun pa rin naman, kung makikita nyo sa spectrum, nandito pa rin naman yung presence ng modulating frequency. Actually, dalawa nga eh. But sa mga susunod na mga AM transmission, matatanggal yung isa dyan, yung isang sideband. Okay? So, punta tayo dun sa governing equations for double sideband suppressed carrier. So, dahil wala na nga yung carrier, no, na-suppress na siya, na-remove na siya, yung total transmit power na PC plus PCM squared over 2, okay, tatanggalin na natin yung presence ng carrier signal. Ang matitira na lang is PCM squared over 2, yung total power ng dalawang sideband, yung upper tsaka lower sideband. Okay, kaya naging ganito yung equation niya. Okay, so sa sideband power, hindi naman natin tinanggal, hindi naman natin sinupress yung sidebands, still, yung power is M squared PC over 4. Okay, so yung total transmit voltage, mag-iiba na yan. So, M squared PC over 2, dito lang naman na-derive yan. No? Pakita ko sa inyo. So, power transmit, palitan natin ng VT squared over R. Yung PC, palitan natin ng V squared over R, M squared over 2. So, cancel si resistance, square root natin both sides. So, total voltage is PC M over square root ng 2. Yan. So, ito yung total transmit voltage. Okay? So, for transmit current, ganun din, papalitan nyo lang to ng IR, Ohm's law. So, IR equals IC RM over square root ng 2. So, cancel si resistance. Yun. Okay? So, next type of AM transmission is the single sideband full carrier. So, dito naman, binalik natin yung carrier signal, pero tinanggal natin yung isang sideband, yung upper sideband normally tinatanggal natin. Okay? So, sa AM equation, wala na yung isang sideband dyan. Okay? So, since tinanggal natin yung upper sideband, wala na yung isang MVC over 2 cosine 2 pi FC plus FM times T. Okay? So, lower sideband na lang yung present at saka yung carrier signal. Okay? So, sa governing equation, magiging over 4 na siya instead na over 2. Kasi, yung total power is carrier plus iisang sideband na lang, M squared PC over 4. Okay? So, total sideband power, ayun, isa na lang yung sideband na present. Okay? So, transmit voltage, ganun pa rin yung pag-derive niya. And also for the transmit current. Okay? So, lahat yan nanggaling dito sa equation na to. So, next. So, ito naman, single sideband suppressed carrier. Yung carrier signal, tinanggal natin. And isang sideband, tinanggal natin. Okay? Kaya, yung AM equation natin, ang matitira na lang is isang sideband. Okay? Normally, si lower sideband yung tinitira. Okay, so for the governing equation, yung transmit power, since iisa na lang yung present na sideband and tinanggal pa natin yung isang carrier, so yung total power is ito na lang, M squared PC over 4. Okay?
So, for the sideband power, parehas lang ng transmit power. M squared PC over 4. Kasi nga, iisa na lang yung sideband na present. Okay? So, for the transmit voltage and transmit current, hindi nyo na to kailangang memorize ulit. Nanggaling lang yan dito sa transmitted power. Okay? So, madali lang naman to ma-memorize basta alam nyo yung power spectrum nung binigay na AM transmission. Madederive nyo yung mga transmit voltage, transmit current, sideband power, at saka transmit power. Okay? So, pagka single sideband, edi M squared PC over 4 kasi isa lang yung sideband. Pag tinanggal yung carrier, edi huwag nyo isama dun sa transmit power. Okay? Pag kasama naman, full carrier, edi plus PC. Okay? Kasi merong signal or carrier signal. Okay? So, last is the single sideband reduced carrier. So, dito naman, isang sideband yung present. Merong presence ng carrier signal pero tinanggal natin or tinapyasan natin ng 90%. Okay, so ang natitira na lang is 10% ng full carrier power. Okay, so yung transmit power is 0.1 ng PC, okay, plus M squared PC over 4. Okay, kasi isa na lang yung sideband na present. And sa sideband power, M squared PC over 4. Okay? So, hindi na isama sa libro yung transmit voltage and transmit current, pero sometimes tinatanong sa problem yun, no? So, yung transmit voltage and transmit current, dito lang naman ulit nang galing yun. So, hindi nyo na kailangan memorize yun. Okay? Percentage power saving. So, sa percentage power saving, nalalaman natin kung ilang power ba yung nasisave natin sa isang AM transmission. Kung double sideband full carrier, ilan yung nasisave natin based on the modulation index. Okay, pagka double sideband suppressed carrier, pagka yung modulation index is 0.5 or 0.6, ilan yung nasisave natin na power. Okay, so yung formula na ginagamit natin doon is PCAM. Yung PCAM is the power ng conventional or standard AM. Ito yung double sideband full carrier. So, sulat natin. So, pag may nakita kayong conventional or standard AM, yung AM transmission na ginamit dito is double sideband full carrier. Okay? So, yung power transmit, ito naman yung ginamit na AM transmission. Kung double sideband suppressed carrier ba, or single sideband full carrier, or single sideband suppressed carrier, or single sideband reduced carrier. Okay, so let's have an example. So, determine the power saving in percentage when the carrier is suppressed in an AM signal that is modulated to 80%. So, formula for percentage power saving. So, percentage PS equals PCAM minus power transmit divided by PCAM. Okay, times 100%. So, kunin muna natin yung power pagka ang ginamit na AM transmission is yung double sideband full carrier or yung conventional or standard AM transmission. So, total power is PC. Okay, 1 plus M squared over 2. So, may binigay na modulation index, 0.8. So, PC 1 plus 0.8 squared over 2. Yung mga gantong problem, normally lumalabas to sa board exam. Kasi, ito kasi is madalas ginagamit to sa industry ng radio. Kaya, sinasama nila sa mga board exam questions. Okay? So, 0.8 squared divided by 2 plus 1. So, gawin na lang muna nating rational expression or tingnan natin yung decimal. Okay, 1.32. So, pwede naman. Hindi naman siya terminating or non-terminating decimal. So, 1.32 PC. So, ito yung formula natin for PCAM or yung power transmit pagka yung AM transmission is double sideband full carrier. So, next, yung ginamit talaga na transmission or AM transmission.
So, carrier is suppressed. So, double sideband suppress carrier. Okay, bakit double sideband? Suppress carrier, bakit hindi single sideband? Kasi wala naman sinabi na tinanggal din yung isang sideband. So, sinabi, tinanggal lang naman yung isang carrier, kaya double sideband pa rin. Okay? Suppress carrier. So, PTX equals, so tanggalin natin yung carrier. So, matitira na lang dito ay PCM squared over 2. Present pa rin yung dalawang sideband. So, PC, 0.8 squared divided by 2. 0.8 squared divided by 2. So, 0.32 PC. So, percentage power saving, PS equals PCAM 1.32 PC minus 0.32 PC divided by 1.32 PC. So, cancel yung carrier power variable sa numerator at saka sa denominator. So, ito ay equal sa 1.32 divided by 1.32. So, 75.75%. So, times natin ng 100 to. Okay? So, 75.75%. So, ito yung natipid natin pag sinupress natin yung carrier. Okay? Instead na isasama natin, ifo-full natin yung carrier. So, di ba, sabi ko kanina, mas malaki yung natitipid pagka tinatanggal natin yung isang component. Okay? So, ito yung solution. Tama tayo, 75.75%. So, may nilagay ako ditong isang exercise. Ito naman ang i-compute nyo kung ano yung na-save na power pagka J3E yung system natin. By the way, yung J3E system, ito yung radio code designation or ITU code designation for SSB-SC. So, ito yung table. Hindi ko ito nasabi kanina, no? Pero sinama ko sa PowerPoint. Ito yung isa sa mga kailangan yung i-familiarize, no? Kung magbo-board exam kayo, tinatanong din yung mga emission code designation. So, for A3E, ito yung double sideband full carrier. Ano yung ibig sabihin ng A3E? So, sulat ko, no? A3E. So, yung first letter, sinasabi nito kung ano yung type ng modulation na ginamit. So, dito sa table, makikita natin A, ibig sabihin, amplitude modulation yung ginamit. Yung second, ito naman yung type ng modulating signal. So, since 3, analog yung ginamit natin na type ng information signal. Yung last is, ano bang intelligence signal? Anong data? Video ba? Boses? Telemetry? Control signals? Etc. So, since E, tinignan natin dito, human voice yung ginamit. Okay? So, yan. A3E, ano pa ba? J3E. J3E. Yung J3E is, nilagay ko na dito, ano? SSB-SC. Okay, single sideband. Okay. J, single sideband. So, 3, analog pa rin yung nature ng data na ginamit. And E, yung ipapadala natin is human voice. Okay? So, meron pang R3E. Yan. R3E, H3E. Yan. So, i-research nyo na lang yan. Ito yung mga natatandaan ko. Okay?